ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating pakinggan at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas sa Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito ay nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel, hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem. Ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway aking lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo pong lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kaniya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapagaling sa isang bingi at pipi ay ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng very close, intimate, and personal. He even uses the power of His touch. Madalas, kapag pagagalingin ni Jesus, sasabihin lang ni Jesus, magaling ka na, humayo ka. Ngunit sa ebanghelyo na ating narinig, inilayo ni Jesus ang pipi at bingi, dinala sa isang lugar na silang dalawa lamang. Pagkatapos, hinawakan ni Jesus ang tenga at ang dila, bago nagsabi, Ephata, mabuksan ka. Ito ay sasabihin nating rare sa ministry ni Jesus sa pagpapagaling. Maybe this man was very lonely. This man lives a life of isolation that he did experience loneliness because the community does not want to be with him. Sino ba naman ang magtsatsaga sa isang taong bingi, pipi pa? Hindi mo na nga maipaliwanag sa kanya ang mga bagay-bagay, hindi pa makapagsalita. Sige nga, yung mga kasama ninyo sa bahay, hindi bingi, pero pag hindi naririnig yung sinasabi mo, nagagalit ka. Lalo pa kaya itong pipit bingi. Kaya makikita natin yung kanyang kalagayan that he had an experience of being rejected. Who cares for him? Who entertains him? Who would like to be with him? Wala. Kaya ipinaramdam ni Jesus, sa mata ng Diyos, you are not neglected. Sa mata ng Diyos, you are not separated. Sa mata ng Diyos,
you are important. And because you are important, God touches you. God encounters you in a very personal manner that gives birth to new life, that gives birth to a new beginning. At napakaganda sapagkat sinabi sa atin ng mabuting balita, nagbuntong hininga sa Jesus. And if we recall the account of creation, noong nililok ng Diyos ang tao mula sa lupa para ito ay magkaroon ng buhay, hiningahan ito ng Diyos. Ipinakita sa pipi at bingi ng Diyos, I am giving you a new life. You are recreated, and you now will enjoy the presence of the community. You are normal. You can now live in the community. Napakagandang pagpapagaling ni Jesus. Ano ang matutunan natin sa pagpapagaling na ito at sa karanasan ng taong pinagaling? Minsan, ang nagiging dahilan ng ating lungkot, ang nagiging dahilan ng ating luha ay ang pagbingi-bingihan at ang pagtago at ayaw pagsalita sa katotohanan. Ang pagiging pipi, hindi dahil literal kang pipi, hindi dahil literal kang bingi, pero nagbingi-bingihan ka. For example, ikaw ay pinagsabihan ng nanay mo noong ikaw ay dalaga, noong ikaw ay binata, magsumikap ka, mag-aral ka, unahin mo ang pag-aaral, unahin mo ang iyong mga kailangang gawin sa eskwelahan. Hindi ang barkada, hindi ang kung ano-anong bagay ang aatupagin mo. Hindi ka nakinig. Ang inuuna mo ay panliligaw, ang inuuna mo ay girlfriend, ang inuuna mo ay boyfriend, kaya hindi ka nakapagtapos. Tapos sa kahuli-hulihan, nagkaanak ka, at noong nagkaanak ka, ang nanay mo pa ang sinisi mo. Pero bandang huli, napagpanto mo, nangyari ang lahat ng ito, naging masalimuot ang buhay mo ngayon. Batang-bata ka pa, 20 or 21, hindi ka na malaya kasi meron ka ng kinakasama. Dahil nagbingi-bingihan ka, dahil hindi mo sinunod ang mga turo at aral sa iyo. Ikaw ang nagiging dahilan bakit nagkaganyan ang iyong buhay. Kaya ito ang panawagan sa atin. Kahit sasabihin nating may mga salitang not pleasing to hear, but you have to hear. You have to listen. At least to warn yourself. At least to bring yourself out from danger. We are given ears to listen. Listen, and you will have a joyful life. When you ought not to hear, that would be the beginning of your loneliness in life. Because may mga bagay na nangyayari sa buhay at madalas nangyayari sa buhay kasi tayo ay nagbingi-bingihan.
Kaya huwag magbingi-bingihan, makinig ng husto, makinig ng mabuti. Yung mga natutulog ngayon, mga bingi na yan, tumayo na ang lahat. Natunghayan natin sa Ebanghelyo sa Jesus, tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nahimik po nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating mga dalangin ang nagsa-celebrate ng kanyang birthday na si Leonie Allen Bardizo at para sa special intention ni Hizon family, Magnolia Ebarevia, Miyuki, Carlos Gotardo, Margarita Suwico. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa fast recovery and complete healing ni Pipa, Manuel Febidal, Medwin Hayahay, Evelyn Tan, Lisa Kimura, at para sa pangkalahatang kagalingan sa lahat ng mga may sakit at pangkalahatang proteksyon at patnubay sa mga intercessory prayer warriors, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwa ni na Jaden Matthews, J. Mark, Ireneo, Ray, Hobito, Marilu, Arceli, Christy, Mirasol Makasadya, Aurelio, Yolanda, at para sa death anniversary ni Luisito. At para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwang biktima ng abortion at sa mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio at higit lalo sa mga kaluluwang walang nakakaalala at nangangailangan ng iyong awa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din natin sa ating mga panalangin ang misang pasasalamat ng biyaya ng buhay ni Edita Lavarosa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait-inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biyerning Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Espiritual na pakikinabang. Panginoong Yesus, ako'y sumasampalataya na naririyan ka sa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Yayamang di kita matanggap ngayon sa banal na sakramento ng pakikinabang, tanggapin ko nawa ang iyong espiritu sa aking puso. Iyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ako'y buong pusong nakikiisa sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Jesus said, I am the bread. We long to give you life. You were partake of me, need and never free to die. I receive the living God, and my heart is full of joy. I receive the living God, and my heart is full of joy. Jesus said, I am the way, and my heart is for you. So I come to bring you home, to be one with Him and you. Manatili po tayong nakaluhod at ating dasalin ang panalangin para sa banal na bukasyon. O mapagpalang Ama, taos puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunlao na sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayang paglingap at pag-iingat ang mga kabataan, nawa maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso tungo sa adikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayan ng Katolika ay taimtim na nagsusumamo. Dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya, at ang simbahan sa malawakang panawagan, panalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay religyoso at religyosa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.